Bring him back! 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 Bring him home. Duterte supporter, Japan po. Grabe. Arat na. Duterte supporter, Japan. Dami, di ba? Thank you for the follow. Maraming salamat po. Uwian na. Uwian po kami. Pero sabi pa ni Tezara, mag-move on tayo. Mag-move on tayo mga kababayan. Dahil ang dapat na manggaling sa puso natin ay pagpapatawad. Alam ko lahat tayo may galit sa nangyayari at ginagawa ng Rehimeng Marcos sa ngayon. Pero anumang gawin natin galit, tayo lang ang magkakasakit. Kaya pigilin natin. Sa halip, gumawa tayo ng mga pagbubuklod-buklod na ganito. Ano kaya kung sa bawat Friday, dahil alam ko, nakakapagod din naman na sa bawat linggo, maggagather tayo ng ganito, maglalakad. Lahat tayo ay naglalabas ng sarili nating pera, nagbabiyahe tayo kung saan galing na lugar. At pagdating natin dito, binubuhos natin ang sakit ng loob natin. Sa Shinjuku po, Tokyo. Magkasakit ng sabay-sabay. Kaya gusto kong hilingin sa inyo na umpisa sa week na to, sa linggong ito, every Friday, gawin natin mag-green t-shirt tayo or mag-green na damit tayo every Friday. Sa trabaho natin, kung papasok ka sa trabaho, mag-green ka. Pagdating mo sa trabaho, kung meron kayong uniform, magpilis ka. Pero gawin natin Green Friday every Friday. Bakit? Kailangan maramdaman tayo ng buong mundo, maramdaman tayo kahit ng bansa natin na host country natin kagaya ng Japan, na tayo ay hindi susuko hanggang hindi natin nakakamit ang tunay na hustisya para sa mga Duterte. Itong pagsubok sa atin ay sunod-sunod po. Inumpisahan nila nung inumpisahan nila sa KOGC. Sinunod-sunod nila yung pagpapasara ng ISIL-I. At sa ngayon, habang nag-uusap-usap tayo ngayon, ang ating mga kasabahan na lumalaban at nagpapahayag ng kanilang salubungin at pagkalismaya sa gobyernong Marcos, ngayon ay hinihiring sa loob ng Kongreso. At ang masama pa nito, habang hinihiring ang ating mga kababayan in aid of legislation, para po sila ay makapagpasa ng isang legislasyon na kung saan ay makakatulong daw sa atin sa bansa natin. Niluloko po tayo ng mismong Kongreso natin. Bakit? Ang lahat ng hearing na yan, meron silang budget galing sa mga tax natin. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Nakita niyo naman, nakakaawa ang ating tatay ni Bong sa edad na 80 years old. Wala po siyang kalaban-laban, hindi po siya nag-resist sa isang aresto na illegal para na hindi magkagulo.
dahil alam niya, siya ay dating presidente, siya ay dating mayor, siya ay isang dating congressman, alam niya po ang batas. Kaya hinahamon niya ang Philippine National Police at tinatanong kung ano ang kanyang naging kasalanan para siya ay arestuhin. Wala pong enough o tapat na rason kung bakit siya inaresto. Basta ang sinabi lang ng PNP ay meron daw pag-aresto na ibinigay ang ICC Follow the host. Follow the host. sa Interpol. So makikita po natin na sobra-sobra po ang pag-aabuso ng gobyernong Marcos sa ating bansa. At ito ay hindi natin papayagan dahil kung ito ay ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, na isang napakalaking religious group ng Pilipinas at sa buong mundo, kung ito ay ginawa nila sa ating mahal na Vice President Inday Sara, Nasa kung ito Shinjuku ay po ginawa kami, nila Shinjuku. sa ating mahal na Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, pipili po itong mangyari sa bawat isa sa atin at sa ating mga relatives, sa ating mga kamag-anak. Wala na pong humpay, wala na pong respeto sa batas, wala na pong katinuan ang gobyernong Marcos kung ano na lang ang maisipan, kahit na ito ay makakasama sa taong bayan, kanila itong gagawin para mapanatili sila sa pisto at para sila ang magmaneho sa pundo ng kaban ng bayan. Mga kaibigan, habang nagsasalita po tayo ngayon at nagkikita-kita at nagtitipon-tipon dito ngayon sa Shinjuku, ang Pilipinas po ay bilyon-bilyon kada araw ang nilalabas ng Kongreso para sa ayuda, sa AX, sa lahat ng kung ano-anong pambibili ng boto ng ating mamamayang Pilipino. Ito ay hindi dapat na mangyari na mabayaan. Kailangan po nating magsalita at ako'y nagagalak na kayo ay nakikisama, sumasama sa ganitong pagbubuklod-buklod natin. Ang munting bulong ay atin ang naririnig ng napakalakas. Ang dating bulong lang, ngayon ay isa ng ugong na dinig sa buong bansa at sa buong sanlibutan dahil sa ating pagkakaisa. At tayo'y nagpapasalamat dahil sa inumpisahan ni Tatay Digong na tayo ay imulat na mahalin ang Pilipinas. Naririnig niyo ba ako? O ako lang ang hindi nakakarinig? Malakas! Okay, dito na lang. Nilipad yung ating tarpaulin. And thank you for the follow. Hello. Ay, ikaw! Dito ang hawak. Ikaw hawak.
Magandang hapon po. Sinong ano mo, kasama mo, ano natin kasama sila eh. Naglalakad pa yan, extra. Mga kababayan, meron po tayong sinulat na petisyon para sa ICC. Eh, kanino ba? Ito ay ipapalibot mamaya ni Vice President May Otsuka ng Republic Defenders Wala naman dito. para hingin po ang inyong signature. Pangalan, phone number at saka address kung meron po kayo. At ang ginagawa po namin, inumpisa namin last week, gumawa ng individual na sulat ang mga Republic Defenders for Peace and Unity para na ipadala Arat na, follow the host, please. sa kay Tatay Digong yung ating Follow the mga host. hinaing at ang ating kahilingan na siya ay palayain na o palabasin sa ICC. So itong aking babasahin ay kailangan tandaan nyo, siguro ko Miss May, hindi mong lagyan ng 1, 2, 3, 4, 5 para makapag-sign sila. Okay lang kung mag-video, wag lang tayo. So, petition to the International Criminal Court or ICC. International Criminal Court, Oud-Wolfsdorf, Terwijk, 2597 AK, The Hague, Netherlands. Subject: urgent petition for the immediate release of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte and investigation into his unlawful forced arrest and rendition. To the honorable judges of the International Criminal Court, tayo yun, mga kababayan, the undersigned citizens of the Philippines and concerned individuals worldwide urgently bring to your attention the unlawful forced and involuntary arrest of former President Rodrigo Roa Duterte by the Philippine National Police in clear violation of his fundamental rights and the sovereignty of the Philippine nation. President Duterte was forcibly taken against his will in an act that constitutes illegal rendition, executed without due process and without legal grounds. This blatant abuse of power was carried out with the intent to suppress his rights and silence his voice. Such actions are a direct affront to international legal standards and human rights. Furthermore, we demand a full and impartial investigation into all individuals and entities responsible for this illegal arrest, including all officers of the Philippine National Police or PNP who carried it out and those who ordered them, particularly President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Tokyo po, Their sa involvement Shinjuku. in this unlawful act must be thoroughly examined and they must be held accountable for violating both domestic and international laws. In light of these egregious violations, we strongly urge the International Criminal Court to, or Follow the host, please. our Follow the host. national court in the Philippines, to immediately release President Rodrigo Roa Duterte from unlawful detention. Release Tatay Digong! 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 Number two. Number two, launch an independent investigation into the illegal arrest, forced rendition, and all those responsible, including President Ferdinand Marcos Jr. Bahala kayo dyan. Number Bahala kayo three, mag-pass dyan.
So yung number Okay lang 2, yan. papanagutin Ba't ako nagbablog ang nito? lahat Karat na. ng nagsagawa Walang ng basa ka ng illegal trip. na aresto kay Tatay Digong. Papanagutin! 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 Number 3, hold accountable all individuals and authorities who participated in this unlawful act. Ito yung Philippine National Police Thank na you for the pinangunahan follow. ni Nicolas Torres and then General Barbel. At ang pang-apat, uphold justice and protect the sovereignty of the Philippines against politically motivated Thank you for persecution. the follow. Ito ay napakalinaw na isang political persecution para sa mga Duterte na ginagamit ng gobyernong Marcos para sila ay patahimikin at ang mga bloggers na sumusuporta sa kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Kasama na po natin. So, we stand united in the pursuit of justice and strongly Justice for oppose Tatay the use Digong. of legal institutions Dito po tayo as sa tools for Cebuya. political oppression. We call upon the ICC to take urgent action to prevent further violations of international law and human rights. Baka kababayan, hindi po si Tatay Digong ang dapat nasa dahig ICC. Dapat si Bongbong Marcos ang linisin. Dapat si Bongbong Marcos ang i-hear polygol test at kung napatunayan siya ay nagdudroga, dapat siya ay ikulong. Dapat siya damputin. Marcos in jail! Marcos in jail! Marcos in jail! Marcos in jail! Bongbong Marcos in jail! Dapat na mamuno sa ating mga matitinong tao, mga matitinong Pilipino, ang kagaya niyang ganit, ang kagaya niyang demonyo, ang kagaya niyang nagpapasasa sa pundo ng bayan. Marcos resign! 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 Marcos, bangat, bangat, bangat! So, alam natin na si BBM ay hindi bababa. Gusto pa nga nila ng extension eh. Sa Shinjuku po, Gusto Shinjuku. pa nga nilang palawigin ang kanilang pag-upo sa gobyerno. At gusto pa nilang abusuhin. Gusto pa nilang gamitin ang mawayang Pilipino para sa kanilang pansariling interes. So hindi na tayo papayag. Never again to Marcos. 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 Follow the host, follow the host. Never again to Marcos! Never again to Marcos! Marcos resigns! Dito po yan sa Tokyo, Japan. Marcos to Marcos! Marcos to Marcos! Never again to Marcos! Hello, Mike. Thank you for the follow. Mga idol, follow na dyan. Kahit mga DTM ka pa. Follow the host. Follow the host.
Sa Shinjuku po tayo, Shinjuku. Hello. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Sana all. Dito sa Japan, nagmahal ang bigas pero ngayon nagmumura na sa Pilipinas. Patuloy na tumataas. Wala pong dapat ikahiya dahil hindi naman po tayo nakaka-istorbo dito. SMNI channel, ayan pa. Ayan, kantahin natin. Ay, malaki po, malaki. Malaki po sinasahod ko. Kasi sa Japan po ako nagtatrabaho, sa Japan. Mas. Thank you for the follow. Tete pa rin. Mag-i-start tayo lahat doon sa Chinko Park. Hindi kalahati at disisingit yung iba while nasa nasa road. Sinetboard natin yung mga sub-leaders natin, then iwan ko lang dahil mayroong mga kababayan tayong narinig lang nila, nakita lang nila na magmamarcha tayo, eh sumali sila kahit na nag-umpisa na tayo maglakad. Pero kagaya ng sinasabi ko, positive problem po yun. Pinagalitan lang po ang organizer. At dito naman si Ate Risa, laging napapagalitan.
bigayaan lang natin na pagalitan parati. Para kay Tatay Digong, gagawin natin ang lahat para may parinig natin ang ating sigaw na PRRD. Iuwi niyo na si Rodrigo Roa Duterte. Bring him home! Him home! Bring 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 him Ito po yan sa home! Japan. Bring him Mga home! Pilipino. Bring him home! Walang karapatan ang ICC na pangimasukan ang ating bansang Pilipinas na para sa pamamagitan ng isang illegal na pang-aresto na pinamunuan ng PNP.